Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel at Happy New Year po sa ating lahat. And for today's video, break po muna tayo doon sa usual na ginagawa nating mga car related videos. So ngayon, isi-share ko po sa inyo dito sa unang video ko for 2025 yung magkakabit po ako ng shower heater para sa CR namin sa second floor. So itong shower heater na to ay nabili lang po ng anak ko to sa Shopee. Again, ilalagay ko po yung link na ito sa description box. Pero na-unbox ko na rin siya dahil nung dumating sa amin, chinek ko kung complete ba yung kanyang mga contents. Ganun din kung sakaling damage ba yung item. So ngayon, siguro papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga inclusions dito sa box. So dito sa box na maliit, nandito lahat ng kanyang mga accessories. Meron na ritong kasamang shower head. Kaya lang, hindi ganun kaganda yung quality. Mga plastic lang. Kahit itong kanyang inlet at saka outlet hose, parang low quality lang siya. Meron din siyang ganito, para siyang filter. Hindi ko alam kung para saan talaga ito, pero kakabit ko na rin yan. Tapos ito naman yung kanyang gauge. So parang ano to parang sa flow ng water na papasok dun sa ating water heater. Pwede nyong lakasan or hinaan. May kasama na rin siyang breaker, kaya hindi na kayo bibili. At kasama na rin yung kanyang housing. Tapos meron din siyang bracket at yung kanyang mga hardware or yung kanyang mga tornilyo. Ito naman mismo yung kanyang shower heater. So ganito yung itsura nung nabili namin. Kulay white yung pinili ng anak ko para medyo bumagay dun sa aming CR. So digital din siya, naka LCD, tapos touchscreen yung kanyang mga functions. So mamaya pagka naikabit ko na, check natin kung para saan yung mga buttons na yan. So punta na tayo doon sa CR at install ko na ito. Dito ko yan ilalagay sa lugar na ito. Malapit dito sa existing namin na shower. Tapos, ito namang breaker niya, dito ko naman ilalagay sa ibabaw ng bintana. Yung positioning ko na ito ay dapat maaabot pa rin. So, for emergency reason yon na mabilis mo pa rin siyang mapapatay. Tapos, dapat isang consideration, yung height nito, yung mapipindot nyo, yung mga on and off button niya, at saka yung iba pang mga buttons dito. Tapos naiayos ko na rin pala yung mga wire ko na nanggaling doon sa mga wiring ko ng outlet. Nagtap lang ako doon, so ito yung gagamitin ko ngayon na power supply. Tapos nagtap din ako doon sa ground ko. Napaka-importante na huwag natin kakalimutan yung ground. Kasi yung ibang nakikita kong nagkakabit na ito, di ba kung titignan natin yan, meron yan tatlong wire. Isang blue, isang brown, at saka isang yellow. O itong yellow-green na wire na ito yung para sa ground So dapat lagi natin itatap ito dun sa ground natin dahil for safety reasons, para hindi tayo mag-ground. Kung minsan kasi, pagka naging defective na yung ating water heater, ang alam ko, yung element niyan, kung minsan nagli-leak yan nagka-crack. So pagka nag-leak yun, yung current dadaloy din dun sa tubig na ilalabas niya. So ang function ng ground na yan ay para i-draw niya lahat ng current papunta dun sa labas ng bahay, papunta dun sa ground, para hindi tayo makuryente. Kung sakaling yung bahay nyo ay hindi nalagyan ng ground ng electrician, siguro mag-hire na lang po kayo ng electrician para kung magkakapit kayo ng ganito ay malagyan niya ng ground. So gagawin ko na po ito ngayon.
Tapos ko ng wiringan yung breaker. So yung pulang wire na yan, kinabit ko lang dito at saka dito. Actually, kahit magkapalit yan, walang problema. So yung red wire na yan, galing yan sa outlet ko. Tapos dito naman sa ilalim, yung blue, dito ko nilagay. Tapos yung brown dito. Pero again, kahit magkapalit kayo dyan, okay lang yan. Tapos yung yellow, kinabit ko naman dito sa isang wire ko pa rito na ground. So ngayon, kabit ko na yung inlet at saka yung outlet hose. Kakabitan ko rin siya ng o-ring para sure na hindi siya tumagas. Temporarily, ito lang muna yung kakabit ko. Pero maghahanap kami ng anak ko ng mas magandang quality na shower head. Yung mga dulo na ito, lalagyan ko rin yan ng o-ring. Itong mahabang hose, dito yan sa hot side o dun sa outlet. So ganyan magiging itsura niyan. Tapos sasabit lang natin dito. Yung inlet pipe, medyo mas maikli siya ng konti. Tapos yung kabilang side naman nito ay dito ko naman ikakabit. Tatanggalin ko itong existing ko na shower head. Ito namang dulo ng inlet pipe para makabit ko dun sa tinanggal kong shower head. Kailangan ko ng extra fittings. Kailangan ko yung ganitong klaseng elbow. Sana nga ang nabili ko yung may thread dito at saka dito. Kaya lang ito lang kasi yung available dun sa hardware. Kaya bumili na lang ako ng nipple na 1/2 din ng size. So ikakabit ko yung ganyan. Para magkabilang side, merong thread. Tapos yung isang side nito, kakabit ko ron. And then yung kabilang side, dito naman sa dulo nitong hose. So ito okay na siya. Yung dating shower head ko, doon manggagaling yung supply ng tubig. Pag nagbukas ako ng shower, lalabas yung tubig dito and then papasok siya sa inlet. Tapos dito yung outlet. Tapos lalabas siya dito sa ating shower head. Hindi talaga maganda yung palibre nila dahil tupi-tupi. So palitan ko ngayon to. So ito yung ipapalit ko. Bago rin to eh. Nagpalit lang kasi ako ng handle ng bidet. So ngayon, tapos na yung pag-install ko rito. Although, naka-off pa yung aking breaker, pero gusto ko muna sanang i-testing yung flow ng tubig. Katulad kasi dito, medyo maikli siya eh. So maghahanap pa rin ako ng, siguro yung ganitong klase, yung chrome-plated siya, na mas mahaba kasi parang kung titignan nyo, parang naipit dito eh. Check ko muna yung flow ng tubig. Bubuksan ko dito sa aking shower head. Okay, yan, napasa na ako. Ayun, malakas naman siya, hindi pa todo to. So ngayon naman, try natin kung i-open ko na yon. Open ko rin yung kanyang breaker ngayon. At saka pag binuksan ko ito, lagi nang naka-open to. Hindi na namin ibababayan. Dito na lang kami sa on and off magko-control. Pindutin ko ngayon yung power. Nakaset siya ng 26 degrees. Siguro kung pipindutin ko tong plus sign, baka tataas yung settings na yan. Dito pala. Andito pala yon, yung 44 degrees.
45. So, sobrang taas na yan. Nilagay ko lang muna sa 42. Okay? Tapos, buksan ko ngayon itong shower. Check ko kung mainit yung water na lalabas. Gumagana siya, oh. Tumataas siya. Ayan, mainit yung tubig niya, oh. Diba ang sinet ko, 42? Most probably, yun ang target niyang abutin, yung 42 na yun. O, ito, mainit na to, oh. 41, malapit na. Itong 41, mainit na to, oh. Masakit na sa balat. So, siguro, kung magse-setting kayo, huwag niyong paabutin ng 42. Hindi kayo tatagal dito, mainit na to masyado. Baba ko na lang to. Kasi nakaset kanina sa 42. Yung 42 kasi napakainit pala nun. Siguro hanggang 30, 36 lang siguro ang setting ko. Tapos kung gusto namin patayin, of course papatayin lang ganyan. Tapos iiwanan na namin yan, hindi na namin papatayin dun sa breaker. Naka-standby lang naman to, halos walang kuryenteng kinukonsumo yan. So ganyan lang po kadaling magkabit or mag-DIY ng shower heater. Basta ang tip ko lang po sa inyo, kailangan lagi tayo dun sa safety. Kaya yung grounding niya, huwag nyo kakalimutang ikabit. And then the rest, katulad nito na pinalitan ko, or eventually mag-aanap din po kami sa online ng mas magandang klaseng shower head para dito. So again, sana po may natutunan ulit kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.